Magandang araw po. Topic natin ngayon, high fiber foods. Okay, fiber, mahalaga sa katawan, may tulong siya sa mga sakit. Diba? Alam naman natin tungkol sa taba, diba? Alam nyo na yung fats, binabawasan. Sobrang alat, alam nyo na. Sobrang tamis, kahit mga carbohydrate, sobrang kanin, alam nyo na po to. Pero bukod dito, yung fiber mahalaga din. Tinitignan din natin yung dami ng fiber na kinakain. Hindi pwedeng konting-konti, hindi rin pwede sobra dami. So, ano ba itong fiber? Ito yung mga pagkain mataas sa fiber. Ang high fiber foods, ito po, katulad nitong pagkain, maganda yan sa sikmura. Okay? Itong mga prutas at gulay. May benefit siya sa blood sugar natin, pampapayat, pampababa ng cholesterol, maging mas regular yung pagdumi. Okay? Bago ko lang po tuloy, babatiin ko lang ang Pascual Laboratories ng 75-year anniversary. 75 years sila. Actually, marami ng companies na lumalapit sa akin. I think around 10 companies. Pero lagi ko sinasabi sa mga companies, kung gusto nyo, tutulong tayo. Pwede tayo tumulong sa barangay, pwede tayo maging charity partner. Pero hindi ako gagawa ng direct endorsement. Hindi po yun ang ano ko. Kung gusto mo, tutulong tayo. Dito sa 10 kumausap sa akin, ang pumayag yung Pascual Lab. Sabi nila, salita ka lang dito sa anniversary namin, okay na yun sa amin. At ito po yung mga dinonate nila na ni-request ko sa kanila. So, 3 lugar na napuntahan namin sa Muntinlupa City. Ito binigay namin. Ilang libong vitamin C, meron ding syrup vitamin C with zinc. Ito, tinurn over namin sa mga barangay health workers. Meron din sa San Lazaro Hospital, dinonate namin, at sa Baseco Compound Tondo. So, para malinaw, sabi ko, i-print natin gaano karaming tableta binigay ninyo, magkano yung amount. Ito yung mga amount na binigay sa 3 lugar. At ito po, gagawin na next week. So, ang total amount na ni-request ko sa kanila na mapupunta sa may hirap is around 2.8 million. Okay? Anong kapalit? Walang kapalit. Kaya ang Pascual Lab kausap, sabi niya, batiin nyo lang kami para may awareness lang na matagal na yung company nila for 75 years. Sabi ko, walang problema. Gusto niya, pumunta ako sa lugar niya. Okay naman yung basta tutulong tayo bilang charity partner. So, salamat po sa Pascual Lab. Balik tayo sa mga warning signs na kulang ka sa fiber. Tingnan natin, ha. So, pag kulang ang katawan mo sa fiber, medyo constipated ka. Yung iba kasi, mas tumataba pa. Tulad na sinabi ko, ang fiber may tulong sa blood sugar. Kung mataas ang blood sugar mo, mataas yung cholesterol mo, makakatulong ang pagkain ng high fiber food. Yung laging masakit ang tiyan, yan, nagtitibi. So, dalawang klase ng fiber. Merong soluble fiber at insoluble fiber. Pareho may tulong sa katawan. Soluble, ganito yan, prutas at gulay. Pag soluble, mas natutunaw yan sa tubig, mabilis matunaw. Yan, pampababa ng cholesterol, pwede rin yan sa diabetes, kung mayroong problema sa tiyan, may tulong. Pag insoluble, ito yung mas grainy. Ito, whole grain nuts and seeds. Parang walis-walis siya, mas may bulk ang dumi, mas lalabas ang dumi mo. Okay, so parehong kailangan natin to, soluble at insoluble. Ito yung mga benefits ng fiber para sa tiyan, pampababa ng cholesterol, regular ang pagdumi sa mga constipated, pati may almoranas. Yan, kailangan nyo rin. Controls blood sugar. Ito po ang sample na meron sa atin sa Pilipinas. Mga high fiber foods, yung mga kinakain natin. Mangga, mataas sa fiber. Ito, patatas, sweet potato, kamote, apples, bananas, ito, oranges, strawberries. Ito po. Very fibrous siya. Sa mga gulay, sari-saring gulay, oatmeals, munggo. Pwede po ang munggo. Walang diferensya. Healthy nga ang munggo eh. Dalandan, oranges, corn, mais, to, papaya, broccoli, cauliflower. Ito po. Tapos sa tinapay, imbis na white bread, pwedeng whole wheat bread. White rice, pwede mo lagyan konting brown rice. Nilagang mani, pwede rin po. High fiber foods. Lahat ng bagay, hindi pwede sobra. Gusto natin may fiber, pero hindi rin pwede binibigla. Dahan-dahan ng pagdami nito. Ganito itsura ng isang high fiber meal. Ngayon, merong ibang tao na hirapan kumain ng high fiber foods o ayaw nila masyado maraming calories, binibigyan ng mga fiber supplement. So, dahan-dahan lang ang pag-inom nito. Pareho din ang benefits ng
fiber sa pagkain at fiber supplements. Pero, kung ano man pipiliin nyo, meron ding babantayan pag masosobrahan. Ayaw mo masobrahan din yung fiber sa katawan. Paano mo malalaman na sosobrahan na? So, normally, 25 grams a day ang recommended. Pag sinobrahan mo, maabot ka na ng 50 grams of fiber per day, may sintomas na yan. Ganito yung mga sintomas. May bloating, medyo masakit na ang tiyan, tapos kaya nga dahan-dahan lang. Ingat din sa allergy. At kung kakain kayo ng maraming fiber, dapat maraming tubig kasama. 8 to 10 glasses of water. Kasi hindi pwede fiber lang eh. Kailangan mo yung tubig para may bulk, maganda ang pagdumi. Mapupush yung pagdumi natin. Add fiber gradually, prevent side effects, dahan-dahan, tsaka maraming tubig. Bukod sa fiber na maganda sa tiyan, pwede rin mga probiotics. Actually, may mga supplement din na probiotics. Nagtitake din ako kung may problema kayo sa tiyan. Fiber, probiotics, and sapat na pag-inom ng tubig. Ito kailangan natin. Try nyo po para makaiwas sa mga sakit. So, in summary, may tulong ang fiber, pampababa sa diabetes, cholesterol, pagdumi, at syempre, pag mas regular ang dumi natin, mas hindi maiimbak ang dumi. Ayaw mo na constipated ka. May pag-aaral na less cancer din eh. Less bowel cancer. Kasi nga, mas nalalabas mo, hindi naiipon yung mga dumi sa katawan. Okay? So, tandaan nyo po to. So, dahan-dahan na pag-increase nito sa ating pagkain. Ito po. So, sana po nakatulong tong video ko sa inyo. God bless po. And ingat po lagi.